Max POV. Tinulak ko ang cards na nasa ibabaw ng mesa papalapit sa kanya. Hindi ko matatanggap yan. Saka tantanan mo ko sa sugar dadding sinasabi mo. Bakit kailangan mo pa akong bigyan yan? Hindi mo rin dapat problemahin ang problema ko. Pwede naman akong gumawa ng paraan kapag kinapos ako sa pera. Paliwanag ko sa kanya. Hindi ko matatanggap ang binibigay niya sa akin, lalo na't alam kong hindi birong laman ng mga cards na yon. Mukhang pera ako pero gusto ko magkapera sa paraang hindi ko iaasa sa iba. Alam ko naman na kaya mong gumawa ng paraan. Pero kung ang parang iniisip mo yung gaya nung nakaraan na nag-waitress ka pa sa nightclub, hindi ako papayag. Tsaka wag mong isipin ang pera ha, madami ako nun. Gusto mo ibigay ko pa sa'yo lahat pero dapat kasama ako sa tatanggapin mo. Malaki ang ngiting saan nito kaya umirap ako sa kanya. Magseryoso ka kasi, naiinis sa saad ko. Lagi kasi niyang sinisingit ang mga banat niya, hindi niya ako mauuto. Seryoso naman ako eh. Ayaw mo lang. Ikaw, seryoso ka ba? Ayaw mo sa akin? Tinitigan pa niya ako kaya pasimple akong umiwas ang tingin sa kanya. Sinabi ko na sa'yo, mas mabuting maging magkaibigan lang tayo. Kapag pinilit mo pang gusto mo ko, hindi na kita kakausapin kahit kailan. Pinatawad na nga kita, hindi pa ba sapat yon? Napipilitan ka lang bang patawarin ako? Hindi naman. Tanggap ko lang na siguro may mga bagay na hindi niya masabi sa akin, kaya mas mabuting di na rin kami lumagpa sa higit pa sa pagkakaibigan. Bati na tayo, pero hindi mo naman ako kailangang bigyan ng pera. Di naman ako nakikipagkaibigan sa'yo para hut-hutan ka eh. Sagot ko. Minsan nahihiya din ako sa mga bagay na binibigay niya. Kahit hindi problema sa kanyang pera, hindi naman pwedeng basta-basta na lang akong tatanggap mula sa kanya. Mahiya pa rin naman ako kahit magkaibigan pa kami. Asawahin mo na lang ako para pwede mo na akong hututan. Ibibigay ko sa iyong lahat. Patuloy na banat niya. Isa pa palalayasin kita. Pagbabanta ko sa kanya. Then tanggapin mo to. Mapapanatag lang ako kapag alam kong wala ka nang poproblemahin habang wala ako. Kinuha niya ang isang kamay ko na available at inilagay doon ang cards. Parang sinasabi mo na pera palaging problema ko. Nakairap na sagot ko sa kanya. Pero kapag naging asawa mo ko, wala ka ng problema. Sagot ko na lahat. Mabilis akong tumayo. Lumayas ka? Tinuro ko sa kanya ang pinto para sabihin sa kanyang umalis na siya ngayon din. Joke lang naman. Saan nito at di man lang tumayo sa kinaupuan niya. Pero pwede mong totohanin. Matalim ko siyang tiningnan. Ang kulit niya, lahat na lang may banat siya. Kung hindi ako nakasting bandage, baka nasapak ko na siya. Tumayo ito. Seryoso na, kunin mo yung cards. Gamitin mo yan, maaaring hindi mo kailangan ng pera ngayon, pero itabi mo lang in case of emergency. Pupunta ako kay Winston. Gusto ko ring malaman kung maayos ba ang lagay niya, pero kapag tumawag ako, sagutin mo naman. Mas nag-aalala ako sa'yo eh. Hindi ko alam, pero natatakot akong iwan ka. Nandito ka pa naman kapag bumalik ako, hindi ba? Masuyong tanong niya at tumakpang palapit sa akin. Wala naman akong ibang pupuntahan. Susubukan kong dumalaw sa probinsya pero babalik din ako dahil kailangan kong maghanap ng panibagong trabaho. Pwede kitang bigyan ng trabaho. Ano naman? Dati ayokong tumanggap ng trabaho mula sa kanya, pero ngayon baka may maayos ng trabaho naman siyang maibibigay sa akin. Ang mahalin ako. Ouch, Max! Malakas sa saan nito nang hilahin ko ang tenga niya at hilahin siya palabas sa apartment ko. Lumayas kang bugo ka. Binitawan ko ang tenga niya at pinuksan ang pinto dahil sa isang kamay lamang ang available. Tawagan mo na lang ako kapag paalis ka na o i-chat mo na lang ako kapag nasa Spain ka na. Paalala ko pa sa kanya. Hindi mo nga tinatanggap ang friend request ko eh. Nakasimangot na saan nito. Meron ba? Hindi kasi ako nag-check eh. Basta may makita na naman ako na hindi ko magustuhan o iisipin ko na naman. Mamaya, sagot ko na lang. Napatras ako nang hawakan niya ang bato ko. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Ramdam kong biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang tagal mo akong hindi pinansin, kaya gusto ko lang malaman kung naalala ko pa mga tinuro ko sa'yo. Sagot nito. Napasinghap ako nang sa isang iglap.
Sakop na ng mga labi niya ang mga labi ko. Pero mabilis din siyang napalayo sa akin nang may tumikim, kaya't sabay kaming napatingin sa labas at nakita namin si Sander. Mukhang gulat din to dahil sa nakita. Napatingin ako sa dalang tray na may mangkok na may lamang pansit na parang umuusok pa. Magsasalita sana ako para kausapin si Sander, pero nagsalita si Warren. Sige, I will go ahead, don't worry. I will call you so you won't miss me. Malambing na saad ni Warren. Napakunot naman ang noo ko sa sinabi niya. Sinong may sabing mamimiss ko siya? Mabilis na tong lumabas ng pinto at agad yung sinara. Gayong di ko pa nakakausap si Sander kaya muli kong binuksan ang pinto. Pero maliit na bukas lang nagawa ko dahil narinig ko ang boses ni Warren na nagsasalita. Sa susunod, huwag ka nang magdadala ng pagkain para kay Max. Siguro naman, di ko na kailangan sabihin sa'yo kung ano kami. Nakita mo na. Dumistansya ka, I don't like to share what's mine. Narinig kong saad ni Warren habang kausap nito si Sander. Pakiramdam ko, pinagbabawalan niya si Sander na lapitan ako kahit wala naman siyang karapatan. Kaibigan ko si Max, sagot naman ni Sander. Talaga ba? I saw how you looked at her. Back off, she's mine. Tuluyan ko lang binuksan ang pinto pero nakita kong pabalik na si Sander sa apartment nilang mag-ina. Lumingon naman sa akin si Warren at ngumiti. Good night, sexy love. Nakangising saan nito. Bakit mo inaway si Sander? Hindi ko siya inaway. Nilagay ko lang siya sa lugar niya. Gusto pang agawin ng akin? Tumaas ang kilay ko. Umuwi ka na, muling saad ko. Tumango naman to at tumakbang paalis pero muli kong tinawag ang pangalan niya kaya lumingon siya bago pa makababa ng hagdan at tumingin sa akin. Malapad ang ngiti nito habang ako naman nakahawak sa hamba ng pinto at nakadungaw sa kanya. Yes? Hindi ako sa'yo. Ngumisi siya sa akin. Hindi pa. Tinaas ko ang gitnang daliri ko sa kanya bago mabilis na isinara ang pinto. Napahawak ako sa dibdib ko. Pinalo-palo ko iyon. Madami pa akong kailangan intindihin. Bawal na rin akong kiligin sa kanya. Huwag ganyan, Max. Bawal mawala ang angas mo dahil kay Warren. Masasaktan ka lang. Kausap ko sa sarili ko. Napatingin ako sa mesa. Nakita ko pa ang 2 cards ni Warren. Humakbang ako papalapit doon at kinuha ko yon. Iniwan talaga niya. Sugar daddy. Sigurado ko hindi niya ibibigay ito ng walang kapalit. Pero kung inaakala niyang mauuto niya ako dahil mapera siya, nagkakamali siya. Hindi ako pumapatol sa lalaking available para sa lahat. Bubulong-bulong ko habang nakatingin sa 2 cards. Mabilis ako nagtungo sa kwarto ko, pero napatingin agad ako sa phone ko na nasa ibabaw ng kama dahil may tumatawag doon, si Warren. Bakit? Gusto ko lang i-check ka. Kaalis mo pa lang. Sagot ko at naupo sa kama. Akala ko may naiwan kaya tumatawag. Pero miss na agad kita. Warren? Leche ka talaga. Malutong na mura ko sa kanya bago ko mabilis na pinatay ang tawag. Kahit kailan hindi ko siya namimiss. Kahit 1 taon pa siyang di magpakita. Sa isang araw ako babalik ng probinsya kaya kailangan ko mag-ready bukas. Matutulog ako ng maaga dahil maaga ako maghahanda bukas para sa pag-uwi ko. Naglinis ako ng bahay. Wala na ulit laman ng ref ko pero hindi muna ako bibili. Hindi ko rin kasi alam kung makakabalik ba ako agad o hindi. Napatingin din ako sa labahan ko. Hindi pa ako nakapaglaba dahil bawal persahin ang balikat ko. Wala naman akong washing kaya hindi ko alam kung paano ko lalabahan ang mga damit ko. Kapag dinala ko naman sa laundry shop, hindi pwede dahil aalis ako. Baka ilang araw lang na manatili doon dahil walang kukuha. Pagbalik ko na lang siguro lalabahan. Naisipan ko munang lumabas. Bibilhan ko ng pasalubong ang mga kapatid ko, maging ang mga magulang ko kahit tigi 1 damit lang. Alam ko naman na sasalubong sa akin ng mga kapatid ko kapag dumating ako. Sumakay ako sa jeep at nagtungo sa isang mall. Susubukan kong maghanap ng maganda pero hindi masyadong mahal at baka may sale ngayon. Agad naman akong nakarating sa mall. Kinakabahan ako sa gagawin kong pag-uwi sa amin. Natatakot kasi ako na baka hindi ako muling tanggapin ng tatay ko, lalo na't sabi ng kapatid ko ayaw pa rin ako makita ni tatay. Kung nalaman kaya niya na nabaril ako, mag-aalala kaya siya sa akin kahit konti lang? Napatitig ako sa damit pambabaeng nasa harapan ko. Pang teenager yon pero hindi ko alam kung bibilhin ko. Hindi ko pala alam ang size ng kapatid ko.
Maaaring lumaki na sila at di na magkasya pa sa kanila ang bibilhin ko. Sa huli, kay nanay at tatay lang ang binili ko. Siguro sasamahan ko na lang ang mga kapatid ko sa mall sa bayan namin. Meron naman dun, di nga lang kasing lalaki ng nandito sa syudad. Habang bumibili ako ng inumin sa isang stall, ay may nakasabay akong mag-ama. "What do you want, my princess?" Tanong ng lalaki sa batang nasa 4 o 5 taong gulang. Binuhat pa niyang bata para ipakita mga flavors na po pwedeng pamilian. "Cookies and cream, daddy?" Masayang saad ng batang babae. Maging ako ay napangiti, nang umiti rin ang lalaki sa anak niya. Ang swerte ng batang yon. Mukhang mahal na mahal siya ng ama niya. "Ma'am?" Bigla ako napatingin sa tindera nang tawagan niyang atensyon ko at ibigay sa akin ang binibili ko. Mabilis ko namang iniabot sa kanya ang bayad. Muli akong napatingin sa mag-ama na nasa tabi ko at pareho na silang nakatingin sa akin. Ngumiti sa akin ang bata, kaya ngumiti din ako sa kanya. "Will you be my mom?" Muntik nang lumabas sa ilong ko ang iniinom ko dahil sa biglaang tanong niya. "Ma'am?" Ang tendera nang tinawag ang atensyon ko. Mabilis ko nang inabot ang bayad. Muli akong napatingin sa mag-ama sa tabi ko at pareho na silang nakatingin sa akin. Ngumiti sa akin ang bata kaya ngumiti rin ako sa kanya. "Will you be my mom?" Muntik nang lumabas sa ilong ko ang iniinom ko dahil sa biglaang tanong niya. "Pasensya na, miss. Nagbibiro lang ang prinsesa ko." Natatawang saad ng lalaki at umiling sa anak na parang sinasaway ito. Tipid nang umiti lamang ako at mabilis na kinuha ang sukli ko. "Daddy, she is beautiful, but why she's wearing a man's clothes? And what happened to her arm?" Narinig ko pang saan ng bata bago ko tuluyan na makalayo. Napailing na lang ako at mabilis na umalis sa food court. Lokong batang yun? Balak pa akong gawing nanay niya? Ibig bang sabihin ay wala siyang nanay? Napangiti ako na mapait. Akala ko swerte na siya kasi may tatay siya na mukhang mahal na mahal siya, pero may kulang pa rin pala. Bakit ganon? Minsan di natin pwedeng makuha pareho ng buo. Mabilis na akong lumabas ng mall. Hawak kong inumin na iniinom ko habang nakasabit sa braso ko ang binili ko. Sana magustuhan to ni nanay at tatay. Alam ko kahit anong ibigay ko kay nanay, magugustuhan niya. Si tatay ang di ko alam ang magiging reaksyon. Lumakad ako sa may sakay ng jeep pero napatingin ako sa may kabilang side nang makita ko si madam. May kasama siyang babae pero hindi ko makita dahil nakatalikod yon sa gawi ko. Napansin ko para nagtatalo silang dalawa. Hindi ko naman alam ang pinagtatalunan nila pero biglang sumakay ang babae sa kotse na nasa tabi nito. Iniwan si madam na napahawak na lang sa noo niya. Yun ba ang anak niya? Mukhang may hindi sila pagkakaunawaan. Hindi ko na lang yon pinansin at sumakay ako ng jeep para makauwi na. Nagugutom na ako. Sa bahay na lang ako kakain dahil mas magastos kapag sa labas. Kahit natatakam na akong bumili kanina sa food court ng mall. Nang makauwi ako, napahinto ako na mapansin kong tila bukas sa apartment ko. Hindi ko ba yun nalock bago ko umalis kanina? Pero sa pagkakatanda ko, nilock ko yun. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at pumasok. Napatingin ako sa isang sapatos na nasa gilid ng pinto ko. Malaki yun. Ibig sabihin may tao nga sa loob at iisang tao lang alam ko na may malalaking paa. Pero wala naman akong makitang waren sa paligid. Mula kasi sa pinto, kita na ang buong apartment ko dahil maliit lang naman to. Wala namang tao pero may mga paper bags na nakalagay sa may gilid. Hindi ko yon pinansin at hinanap si Warren. Napansin kong bukas ang pinto ng banyo ko pero hindi ko kita kung may tao sa loob dahil nakaharap lang sa akin ay ang pinto. Pero napakunot ang noo ko na makita kong may mga biglang lumabas doon na bula. Nakikiligo ba siya sa bahay ko pero hindi niya sinarado ang pinto? Dahan-dahan akong lumapit para silipin siya. Para akong magnanakaw sa sarili kong bahay. Muntik pa ako madulas dahil basa ang sahig. Nanlalaki ang mga mata ko na makita ko si Warren, lalo na sa hawak niya. Mabilis akong lumapit sa kanya para sana agawin ang hawak niya, pero nadulas ako at sumubsob ang mukha ko sa palangganang may mga bula. Napangawi din ako dahil tumama ang balikat ko sa gilid ng palanggana. Di agad ako nakatayo pero mabilis naman kumilos si Warren at tinulungan akong bumangon. Nakapikit lang ako dahil may bula ang mukha ko. Naramdaman kong may damit ay pinahid sa mukha ko si Warren
Nakita ko ang damit na suot niya yon. Mabilis niya akong binuhat patungo sa sofa, agad na pinaupo doon. Are you okay? Masakit ba? Nag-aalalang tanong niya at tiningnan ang balikat ko. Let's go to the hospital, baka may nabali kang buto. Muli akong napapikit. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kahihiyan. Tinulak ko siya papalayo sa akin. Okay lang ako. Mahinang saad ko, pero yung kahihiyan ko hindi okay. Gusto kong maglaho. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Tanong ko sa kanya. Humingi ako ng susi sa landlady mo. Bakit ka naman nga binigyan ng susi? Siguro sinuhulan niyang matandang yon. Pero, pero bakit kailangan mong labhan ang maruruming damit ko? Naabutan ko siyang hawak ang panty ko. Kinukusot yon kahit halatang di naman siya maalam maglaba. Nakangiti pa siya habang ginagawa iyon. Focus siya sa ginagawa kaya hindi agad niya ako napansin. Parang gusto kong lamunin ng lupa ngayon. Nakakahiya. Alam ko kasi hindi ka pa makakapaglaba dahil hindi pa magaling ng tuluyan ng balikat mo kaya ako nang gumawa. Madali lang naman pala. Gusto kong sabunutan ng sarili ko sa inis ko sa kanya. Parang tuwang-tuwa pa siya sa ginawa niya, gayong hiyang-hiya na nga ako. Alam ko, gusto lang niyang makatulong, pero hindi na dapat niya yun pinakailaman pa. Ramdam ko ang pag-init ng mga pisngi ko. Kahit na, wala naman eh. Alam ko hindi mo first time makakita ng underwear ng babae, pero nakakahiya. Bulalas ko. Isa pa nakakahiya na siya pa ang naglalaban ng mga damit ko. Di ko naman siya inutusan. Hindi ko naman alam na pangarap pala niyang maging katulong. Pero first time ko maglaba, malaki pa ang ngiting saad nito. Nagiinit ang kamao kong sapakin siya. Dapat nagre-ready na siya kasi akala ko ba aalis siya papuntang Spain. Pero bakit nga naabutan ko pa siya naglalaba dito sa apartment ko? Kailan ba siya aalis? Akala ko kagabi na ang huling pagkikita namin dahil nagpaalam na kami sa isa't isa. Aalis siya patungo sa Spain at uuwi naman ako ng probinsya namin kaya hindi ko siya inaasahang maaabutan ngayon dito. Halata naman, first time niyang maglaba at kulang na lang mapunuan ng bula ang buong banyo ko. Hindi rin siya marunong magkusot. Umalis siya sa harapan ko. Nanggigigil talaga ako sa inis sa kanya. Kumuha siya ng maliit na towel at nilapitan akong muli para punasan ang mukha ko. Sure ka, okay ka lang? Nadapa ka, wala bang masakit sa'yo? Hihilutin ko. Tumingin ako sa kanya na masama. Doble-doble ang kahihiyan na nangyari sa akin ngayong araw. Mabuti na lang na ituon ko ang isang kamay ko kanina, kaya hindi na pwersa ang pagbagsak ko. Pero medyo masakit ang pulso ko pero hindi ko nasasabihin sa kanya. OA pa naman siya. Baka mamaya dalhin talaga ako sa ospital. Nagluto na rin ako ng pagkain mo. Bawal ka magutom kaya magtanghalian ka na muna. Patuloy na pagsasalita nito habang nakatingin lang ako sa kanya. Hindi pa ako nakakabawi sa kahihiyang nararamdaman ko pero parang baliwala lang sa kanya ang nangyari. Napatitig ako sa kanya. Bakit daig pa niya ang asawa ko kung makaasta? Nagluto at naglabas siya gayong di ko naman inuutos sa kanya. Bigla ako nagkaroon ng instant na katulong. Nakasunod ang tingin ko sa kanya. Yung towel na pinamunas niya ng mukha ko, nakasampay ngayon sa balikat ko dahil medyo basa din ang damit ko, kaya ginamit kong pantakip muna para hindi halata ang harapan ko. Naghahain sa mesa si Warren. Kain ka na. Yaya niya sa akin matapos yung maghain sa mesa. Natakam ako sa adobong naaamoy ko. Akala ko magluluto pa ako pero may pagkain na pala akong dadatnan. Pero wala naman ng karne sa ref ko kasi wala nang laman iyon. Ibig sabihin na mili pa siya? Hindi ko natatanda ang nag-hire ako ng katulong. Mahinang saad ko. Pakasalan mo ako. Hanggang kama, tatrabahuhin ko. Mas gagalingan ko pa. Nakangising saad nito. Kung ibaon kaya kita ng buhay ngayon. Sa loob mo? Napanganga ko sa kanya. Sinasabi ko na nga ba may pagnanasa ka sa akin? Pangako ako sa kanya. Matagal na, itatanggi ko pa ba? Pinigilan kong wag mamula sa sinabi niya. Kahit ilang beses ko yatang sabihin sa kanya na hindi kami talo at kaibigan lang dapat kami, hindi niya ako pakikinggan. Hindi kita type, nasabi ko na lang. Ngumisi lamang naman ito. Kumain ka na't magpalit ng damit para malaban ko na rin yung hinuban mo. Proud pang saad nito. Nang wala kang labahan bago ka umalis. Hindi. Wag na wag mong hahawakang muli ang labahan ko kundi puputulin ko ang mga kamay mo. Pagbabanta ko sa kanya. Ako ang maglalaban yan?
Max, damit lang yan. Bra at panty lang yun. Mas magalit ka kapag tinatakpan noon hinahawakan. Hindi niya na natapos ang sasabihin nang mabilis akong tumayo at sinapak ko siya sa ulo. Nabahawak pa ito sa parteng sinapak ko. Buisit ka talaga. Kahit damit ko lang yon, bra o panty man, hindi mo dapat hinahawakan. Palibasa kasi manyakis ka. Namumula ako sa inis. Nakakahiya talaga. Sa dami ng gagawin niya, naglaba pa talaga. Pwede namang hinintay na lang niya ako o kaya umalis na lang siya. Naglaba pa talaga. Nanlaki ang mata ko nang bigla niyang haklitin ang bewang ko. Dakmain ang isang dibdib ko. Ito ba dapat ang hahawakan ko?